Good day mga kind warriors! Alam nyo ba yung ibig sabihin ng autism levels 1, 2 at 3? Alam nyo ba na hindi pare-parehas ang autism sa lahat ng bata o tao? Kaya parang mas maiintindihan ng mga magulang, guro at iba pa ginagamit ang autism levels of support. Hindi ito para lagyan ng label yung bata, kundi para malaman kung gaano kalalim ang tulong o suporta na kailangan nila. Simulan natin sa level 1 or mas kilala natin sa tinatawag na needs support. Ito ang mga batang may autism na kaya makihalubilo pero may konting struggle sa social interaction. Halimbawa, nahihirapan sila makipag-usap sa ibang bata o hindi agad sila nakakaintindi ng body language. Minsan akala mo shy lang o tahimik pero may challenges sila sa pag-respond sa social cues. Kailangan pa rin nila ng suporta lalo na sa pagbuo ng relasyon o pag-a-adjust sa pagbabago ng routine. Alright? Ngayon dumako naman tayo sa level 2. Ito naman yung mas alam natin na needs substantial support. Mas halata na dito ang pagkakaiba, pwedeng limitado ang kanilang pagsasalita o may mga paulit-ulit silang kilos o sinasabi tulad ng echolalia o kaya ng steaming. Mas malaki ang pangangailangan nila sa special education, therapy at guided communication. Pwedeng mas hirap silang umintindi ng instruction, mag-regulate ng emotion o mag-adjust sa bagong environment. Ngayon, ang pinaka-last na level ay yung tinatawag na level 3 or needs very substantial support. Ito ang mga batang may malalim na pangangailangan sa tulong. Madalas, hindi sila nagsasalita o kung meron man sobrang limitado. Kailangan nila ng constant na gabay sa bahay, sa school, at kahit sa basic daily activities. Minsan may kasamang intellectual disability or extreme sensory sensitivity. Pero hindi kahit ganon, no, may sarili pa rin silang paraan ng pag-e-express. Kailangan lang ng mas pasensya at tamang approach. Okay, ngayon natalakay na natin ang tatlong levels ng autism. Reminder lang, hindi ibig sabihin na mas mababa ang isang level ay mas mahina ang bata. Iba-iba lang ang paraan nila ng pagkatuto at pagpapakita ng kanilang galaw sa mundo. At kahit anong level pa yan, lahat sila ay may kakayahang umunlad sa tamang suporta, pagmamahal at pag-unawa. By the way, let me just add, no, si Megumi, nung unang assessment niya, siya ay diagnosed ng autism level 2 with ADHD. And after 6 months, no, nag-improve naman siya agad sa tulong ng mga therapy to level 1. So, yun lang. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Peace.